i-update tayo mga kapulido sa ating hybrid Mio i125. So yan na isang na namin. Sa starting okay na, one click na. Tapos ito, disable yung isang butas. So nailagay na rin namin ang kanyang down drop. At nabutasan na tong kanyang tanggalin yung plastic. Hindi, itong buo So yung may-ari na dito ulit, shoutout ulit sa kanya. Binabantayan kami. So yan, kasado lahat. Water pump, chassis, alright. Ito, okay na. Temporary, meron ang pinakamalaking injector ko dito is 160-10 hole. So yan na muna. For the meantime, i-road test pa naman. Failed ako dun sa dito. Dito ko sana ilalagay itong temperature sensor ni M3. Kasi hindi pala siya pwede. Kasi masisira yung thread. So, dito ko lang nilagay. Purong steel epoxy yan kung taas yan. So, makukuha niya ng init dyan. Tapos, yung kable ng kanyang silencer ay hindi umabot. Pag nililiko, nahihila. So, problema yun. Hindi siya kakasya. Dito. Pag nililiko, sumasabit tong ano. Tanggalin mo to. Dito daw sa ano yan. Yan. Dito. Nag-wiring na ako sa kanyang radiator fan. And effective naman. Relay, syempre. Para dito sa radiator fan. Via thermo switch. Yung thermo switch ang magsisend na signal kapag mainit na siya. Para mag-automatic on ito. Coolant, okay na. Nakalagay na rin. Tapos yung reservoir niya ay request ni sir. Same daw kay Asia. Ito. Yung para daw sa iyakin. Yan. Pag may umiyak, padedehin. So, try nga natin mga kapulido. Kung umaandar na ba? Ay, nga pala. Dito sa kanyang TPS sensor, may conversion yan kasi ang M3 ay 3 wires lang. Ito. May bushing na bakal yan. 3 wires lang ang standard na TPS ng MIUI 125. Ay siyempre, down drop na to, yung Makate sa ulo. Iba yung sensor, pang Aerox. Bali, 5 wires naman yun mga kapulido. Bakit 5 wires ang pang Aerox? Kasi ang Aerox ay meron siyang map sensor. Ay, tanggalin natin to para makita nyo ang map sensor. Map sensor sa kotse. Ayan yan. Airflow sensor. Sa kotse, map sensor tawag dyan. So, yung dalawang wire, dahil tatlo nga sa TPS, yung dalawa para dito sa kanyang map sensor. O airflow sensor. So, nag-convert ako sa kanyang socket. Bumili ako sa Salamat Shopee. Yan. 3 to 5. So, dinisable ko lang yung dalawang piraso. Sorry, medyo sinisipon kasi napakalamig pala sa new highest point. Napaka-solid. Hindi ko kinaya. Mio Boys hoodie plus Genrix jersey plus nakamakapal pa akong t-shirt tapos ginawa ko pang jacket ang kapote dahil talagang napakalamig. Hindi ko kinaya. Yan, pag-uwi. Sponsor. Pero napaka-solid ng rides na yan. Pwede siyang double injector. Hook muna. Yung hook. Helmet hook, gulay sabitan. So, try na natin mga kapulido. Ayan. Susi. Hindi umilaw yung check engine mo. Nakapatay talaga yan? Naglolo ko yung sa wire. Okay. At 38, tapos abangan na rin natin to. At 73 siya nag-on.
Push start. Wala nang rev, para sure. Yun o. Diba? Ang solid, diba? Ulit. Walang scripted. Oh. Oh. So, wala pa sa tono. Bali. Pero magte-temporary tuning lang kami dito kasi pambe-breakin lang ni sir. Meron na daw siyang erase ECU. So ayan, ito na ang may paglilingkod ko na aabangan nyo. Tapos magpapadayon na siya. At 47, nakapatay pa ang kanyang fan. Post ko muna yung video to make the video short. Yan. Mataas naman yun. Abangan natin kapag mga 70 na. Kung mag-automatic ba. Alright. Turo ko yung pagkaka-wiring. So, habang hinihintay natin, mag-explanation ako. Simple lang yan mga kapulido. Kung titingnan nyo yung diagram, yung schematic diagram ng isang relay, meron siyang, hindi makita, 3087, 3087, tas 8586. So, yung 8586 coil yan. Yun yung nagsesend ng magnetic field para dumikit yung mag-on yung switch. So kailangan mo lang ng negative positive para mag-on ang switch na ito. Ayan o. Switch schematic diagram. Dati kasi ako electronics talaga ako sa Caloocan. So yung 830 lagay mo lang direct sa positive ng battery. Naka-fuse. Yung 30 direct sa positive. Yung 87 direct mo sa positive ng radiator fan, which is yung kulay blue. Yung kulay blue. Tapos yung kulay black na ito, syempre direct sa negative. Ito na yan. So, negative positive ng fan, okay na. Okay na rin ang 3087. So, 8586 na lang. So, yung 85, diniretso ko sa negative. Negative, yung pupunta rin doon. Tapos, yung 86, diniretso ko sa thermo switch. May dalawang linya yan. So, yung 86, pumunta sa thermo switch. Tapos, yung isang natira sa thermo switch ay dumiretso papunta sa positive ng battery ay ignition switch. So, yun na yun mga kapulido. After mag-send na signal nito at 73 degrees, 10 degrees na lang, 10 degrees Celsius, 73 degrees Celsius, ay mag-on ang switch nito. Pag nag-on ang switch nito, magte-trigger ang ating relay. Siyempre, mag-on na ang fan. So, abangan natin. 65 pa lang. Pause ko na muna. So, at 71. At 71. Nakapatay pa. Bombay na nga natin. 72. 72. Ayan, umandar. Mag-isa yan ha. So, 72, syempre, dahil umandar na yung fan, bababa yan. Kaso tumaas, 73. Hindi, bababa yan mga kapulido kasi magkakaroon ng hangin. Ventilation nitong radiator, lalamig. O, bumaba. So, bababa yan hanggang sa maabot niya yung lowest na hinihingi ng thermo switch, mamamatay ulit ang fan. Ganun yun. So, let's go. Malapit nang mag-holiday. May mga tindahan na ng paputok ko. Yan. Overgas. Overgas na. So, magtutuno pa kami. Hindi pa kami nag-diagnostic tool. Wala pang reset to. Kakabuo lang. Yung water pump nyo, manual. So,
buga ng tubig na ikulan. Sa tono. So, abang lang mga kapulido. Isa pa, try nga natin. Push start lang. Oh, napakabait. Alright. Alright, welcome sa last part ng ating hybrid M3 MIUI 125 246cc sniper head, sniper block. Yan, tahimik siya. Mapino naman yung pagkakabalance ko. May reserve request ni sir, same daw kay Asia, pero mas mahal yun sa kanya. All goods naman. Stock ECU to. Before New Year kukunin ni sir. May ECU na daw siya na eraser. At ipapatune na lang daw niya doon. So all goods na kami. Stock ECU lang. Naglilimit talaga. Saglit lang, limit talaga agad. Nabakjab ako sa pipe. Naputol dito. So pinadoble ko hinang. Ox na. Nirush ko kanina. So tagas check. Wala namang tagas. All goods naman. Nagagamit ko to araw-araw. Sa injector, nakabili na rin ako. 240cc na MPRT 12 volts. Installed na. Gumanda atak niya kasi yung bad testing ko na 160cc masyadong lean. So it's a puwera na to. Asia. Bago, nasira yung dati ko eh. Yan. So yun, all goods na. Mag-tukod test na lang tayo mga kapulido. Yan, at 73 umaandar automatic. Sa gearing, magigiring ba siya yan? Pero gawin lang kami sa oras. Hanap ako bukas, try ko kung kaya. Ay, sa Monday. Sa Sunday kasi ngayon. So, problema lang kami sa kanyang MDL. Ayaw gumana. Hindi ko malaman kung bakit. Wala naman kaming ginawa. Hindi naman namin ginalaw yan, MDL. At saka busina, wala. So, yun. Doko check lang natin. Doko checking. Huwag lilipad ang bell. Ay, backride na nga, Ben. Test drive lang tayo. Ay, ay, maman. Huwag mo nga rin. Test drive lang. Dali. Ito lang muna siya sa stock gear.
Break-in period lang. Kukunin na bukas sa may-ari. Huli, maingay. Automatic pan. Nakarecord. Yan, so test drive lang tayo. Yan, maintain lang naman siya sa 71 to 73 kapag traffic. Pero kapag tumatakbo, mas lumalamig. Hindi man siya.
panonood. Siyempre, nakita nyo naman, binatakbo natin. For break-in, bahala na si customer kung paano niya gagawin. Basta, nakasukat lahat. Nasa tama lahat. Padayin na lang niya kung ano yung magiging litaw sa kanyang karga at racing ECU. Salamat sa panonood. Siyempre, pulido yan. At Genrix, naway may napulot kayong aral sa ating video. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!